Tanda-tanda ko pa rin ang nakamamatay na gabing iyon. Nang ang iyak ng bata ay nilamon ng mga daing ng napinsalang kaluluwa. Walang nakakaalam, sa bulok na bahay na yon isang deal sa demonyo ang ginawa. I pause. Lumalakas ang musika. Isang ina ay pinagpalit ang sarili niyang laman at dugo. Hindi para sa gutom, kundi para sa kasakiman. Para sa walang kabuluhang pangarap ng isang bahay at ilang barya upang mabago ang kanyang buhay. Mabilis na flashback. Isang babaeng may hawak na bagong silang na sanggol, nakaupo sa tabi ng bintana, walang buhay ang mga mata. Patuloy ang tagapagsalaysay, seryoso. Ang kanyang pangalan ay Sandra. At ang batang iyon ang apoy na sumunog sa isang buong pamilya. Isang imahe ng isang lalaking nagbubuhos ng alak, nanunguya, nakatingin sa kuna. Siya si Joel. At sa likod niya, naghihintay ang kadiliman na lamunin siya. Sa tingin nila ay maitatago nila ang lahat sa pamamagitan ng isang kasinungalingan na ang bata ay namatay ng bata pa. Ngunit may mga krimen, gaano man ito nakatago, nasisibol mula sa lupa tulad ng mga masasamang mga shoots. Madilim ang langit. Umaalinggaw ang boses ng isang babae, malalim at puno ng galit. Akala mo hindi ko alam ang ginawa mo. Ngayon pagbabayaran mo ang lahat. Mula sa maruming pera, nagsisindi ang apoy. Ngunit hindi para magpainit kundi para sunugin. Nasusunog ang bahay at budhi. Isang eksena ng apoy. Ang isang dugo ang kamay ay naghulog ng isang sinaunang, basag na libro, naglalantad ng mga sinaunang simbolo at ang pangalan, libro ng barang. At kapag ang isang ina ay ipinagkanulo, kapag ang isang anak na lalaki ay sinunog ng buhay ang natitira, ay hindi na isang tao, kundi isang bagay na ipinanganak ng sakit, dugo at apoy, isang mambabarang, isang tagapagdala ng sumpa. Hindi ito kwento ng pagpapatawad. Ito ay kwento ng galit ng isang ninakaw na kaluluwa. The title appears, galit ng inang ninakawan ng anak, ye curse a mother. May mga lugar kung saan ang liwanag ay hindi nararating. At may mga tao na may marka ng kapalaran mula sa kapanganakan, hindi pinili. Isa si Sandra sa kanila. Bulungan ang buntis na tiyan at ang guilty. Sandra, buntis, nakaupo sa may bintana. Ang mga neon light sa labas ay kumikislap sa kanyang haggard na mukha. Siya ay nananahi ng lumang baby shirt. 6 na buwan. Dinala niya ang maliit na nilalang na yon sa loob niya sa loob ng 6 na buwan. Ngunit sa tuwing gumagalaw ang sanggol na ninikip ang kanyang puso. Hindi dahil sa pagmamahal ngunit dahil sa takot. Takot na hindi niya ito palakihin. Takot na maging isang ina tulad ng kanyang ina, iniwan, desperado, at nasira. Sa labas, naririnig ang boses ni Joel na nakikipagtalo sa telepono. Hindi ako tanga. Gusto niyo ng malusog na bata. Isa lang ang kondisyon ko, bayaran niyo ng buo, walang utang, walang palusot. Napapikit si Sandra. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Transaksyon sa dilim.
Kinabukasan, sa madilim na silid, pumasok ang dalawang estranghero. Isang matandang babae at isang lalaking nakasuot ng maitim na salamin, malamig ang boses. Ito na ba ang bata? Isang linggo pa lang. Malinis. Walang dokumento. Magkano ang usapan? Itinaas ni Joel ang kamay. Cash lang. Wala nang tanong-tanong. Lalakad ang babae papunta sa kuna. Umiiyak ang sanggol. Binuhat niya ito, marahang hinawakan ang mukha nito. Ang babae. Sayang. Ang ganda-ganda pa naman. Tumayo sa likod si Sandra, walang sinasabi. Napakapit siya sa gilid ng mesa kaya dumugo ito. Walang ekspresyon ang mukha niya pero nanginilid ang mga luha. Ang huling pag-uusap bago mawala ang kanyang anak. Pagkaalis ng mga bisita, binuksan ni Joel ang maleta para bilangin ang pera. Tumingin si Sandra sa walang laman na kuna. Sandra, bumulong. Mahal mo ba ako? Joel. Naman. Ginagawa ko to para sa atin. Sandra. Pero hindi ba't sa ginawa natin, may parte ng kaluluwa ko na nawala. Taon mula ngayon, titignan ng mga tao si Sandra at tatawagin siyang halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, isa lang siyang babaeng nadala sa gilid, na naniniwalang ang ilang daang libong piso ay makakabili sa kanya ng hinaharap. Ang mukha ng bata at ang mga saradong pinto. Isang slow motion shot, ang kotseng nagdadala ng bata ay gumulong sa gabi. Ang mukha ng bata ay naaninag sa salamin, na lalaki ang mga mata, walang magawa. Nagsasara ang mga bintana. Lumalamon ang gabi. Sa Pilipinas, tinatawag nila itong illegal adoption. Dito, isa na namang transaksyon. Isang buhay na ibinebenta, walang pangalan, walang papel, walang sigaw na maririnig sa mga gumuhong pader. Sa pagliko ni Sandra para umalis, may tumunog na kampana ng simbahan sa di kalayuan. Huminto siya. Umuulan. Bumagsak ang isang maliit na patak ng dugo mula sa kanyang kamay sa tiled floor. Walang nakapansin maliban sa anino ng matandang babae na nakatayo sa dulo ng eskinita, nagmamasid mula sa malayo. Wala na ang bata. Ngunit ang sigaw ay alingaw-ngaw magpakailanman. Dahil walang sinuman ang maaaring kumitil ng buhay nang hindi binabayaran ang halaga. Hapon na noon. Bahagyang bumukas ang pinto ng rickety house ni Sandra. Isang figura ang nakatayo sa pintuan, matangkad at payat, matigas ang mukha. Ito ay si Mang Tino, ang biolohikal na ama ni Sandra. Nakasuot ito ng lumang sando, may bitbit na maliit na bag. 4 na taon na ang lumipas mula noong huli silang nagkita. Hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa pagmamataas, pananakit, at pagtitiwala na nabulok tulad ng kalawang nabubong na lata sa itaas ng kanilang mga ulo. Mang Tino, nandito ako hindi para sa'yo, kundi para sa apo ko. Nataranta si Sandra. Lumabas si Joel mula sa likuran, walang tigil na bumati. Sinulyapan ni Mang Tino si Joel, malamig na parang kutsilyo. Mang Tino, ngumiti.
Asan na yung pangako mong papakasalan, anak ko? Nagiging mabigat ang kapaligiran. Mabilis na binuhat ni Sandra ang sanggol. Ang pangalawang anak, ipinanganak pagkatapos maibenta ang una. Ibinigay niya ang bata sa kanyang ama. Ang unang yakap at ang huli na luha. Dupuin ni Mang Tino ang apo. Nanginginig ang mga kamay. Biglang lumabo ang tuyong mga mata. Tumatanda ang mukha niya ng ilang taon sa isang hininga lang. Akala niya noon ay masyado na siyang matanda para kontrolin siya ng mga emosyon. Ngunit nang imulat ng bata ang kanyang mga mata para tingnan siya, ang lahat ng bakal sa puso ng matandang ama ay gumuho na parang pader ng morta. Mang Tino nasasakal. Kawawa naman tong bata. Walang kasalanan pero ipinanganak sa gulo. Siya ay tumingin sa paligid ng bahay. Masikip, sira-sira, wala sa refrigerator. Ang kusina ay puno ng walang laman na mga lata. Inilagay niya ang sanggol sa kuna, buntong hininga. Malamig na pagkain at masasakit na salita. Eksyon ng hapunan. Ang awkward ng atmosphere. Si Joel ay sinusubukang maging palakaibigan. Joel, nag-ipon pa po kami. Balak naming magpakasal sa tamang panahon. Mang Tino, tamang panahon o tamang palusot? Katahimikan. Iniyuko ni Sandra ang kanyang ulo. Naikuyom ni Joel ang kanyang kamao. Mang Tino, patuloy. Alam mo ba kung anong tawag sa ganitong pagsasama sa probinsya? Kabit. At sa mata ng Diyos, hindi yan pamilya. Sumisipol ang hangin sa siwang ng pinto. Kumikislap ang bombilya. Ito ay hindi lamang paghatol ng isang ama, ngunit ang etyo ng isang buong mas lumang henerasyon, kung saan ang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa pagmamahal, kung saan ang tinatawag na kasal ay hindi pinapayagan na magkaroon ng mga bita. Nang gabing iyon, nang magising ang puso ng ama. Lumapit na ang gabi. Natutulog si Sandra sa tabi ng kanyang anak. Maagang lumabas si Joel. Mag-isang nakaupo si Mang Tino sa lumang hapagkainan. Tinitignan ang larawan ng kanyang asawa, ang ina ni Sandra. Mang Tino, monolog. Hindi ako naging mabuting ama. Pero ayokong ang apo ko ay lumaki sa parehong pagkukulang. Bumuntong hininga siya, pagkatapos ay tumayo, tiningnan ang lock ng pinto, inayos ang kulambo para sa kanyang apo, at bahagyang hinalikan ang bata sa noo. Iyon ang huling pagkakataon na nakatulog siya ng mapayapa. Dahil kinaumagahan, ang bahay na ito ay hindi magiging buo. Mga binhi ng impyerno. Maagang umaga. Babalik si Joel, may hawak na ilang walang laman na lata ng beer. Huminto ang eksena sa mga mata ni Mang Tino nang makita niya ang tambak ng pera na nakatago sa ilalim ng kutson, ang perang kinita sa pagbebenta ng unang anak. Mang Tino sumisingit sa naggangalit na ngipin. Anak ng Nyi. Itinulak niya ang pinto at lumabas. Lingid sa kaalaman ng sinuman,
ngayon niya lang natuklasan ang pinakamasamang katotohanan. Ang kanyang unang apo ay naibentang parang kalakal. Ang huling tiwala niya ay nasira. At sa galit ng isang ama ay ang maliit na kislap na mag-aapoy sa buong bloodline. Walang laman ang bahay. Lasing si Joel, ibinagsak ang sarili sa upuan. Nakahiga si Sandra na hawak ang bata, pagod ang mga mata. Maagang lumabas si Mang Tino. Walang nakakaalam noong gabing iyon, hindi na umuwi si Emma Mang Tino. At walang inaasahan ang pumatay sa kanya ay ang tatawaging anak niya. Dario at ang apoy na nagbubura ng mga bakas. Si Dario, ang nawawalang kapatid ni Sandra, ay lumilitaw sa isang madilim na eskinita. Bitbit ang isang bag ng mga gamit, walang buhay ang mga mata. Palusot sa abandonadong bahay na pansamantalang tinutuluyan ni Mang Tino. Dario bulungan. Matanda na rin naman siya. Walang makakapansin. Isa lang siyang alaala ng kahapon. Bubuhusan ni Dario ng gasolina ang higaan, kung saan mahimbing na natutulog si Mang Tino. Sindi ng ilaw. Nagliyab ang apoy. Hindi lumingon si Dario. Tumatakbo sa dilim na parang hindi nabuhay. Hindi para sa pera. Hindi para sa food. Simple lang dahil gusto ni Dario na mabura ang nakaraan. Pero hindi niya alam, ang sinunog niya ay ang dugo ng isang pamilyang may dalang sinaunang sumpa. Amara, ang sakit ng pagbabago. Ang masamang balita ay nakarating kay Amara, kapatid ni Sandra. Lumuhod siya sa tabi ng abo, nakilala lamang ang pulseras na laging isinusuot ng kanyang ama. Umihip ng malakas ang hangin. Sa kanyang kamay, isang maliit na gasgas ang dumudugo at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay dumudugo. Amara, sumisingit sa kanyang mga ngipin. Tao lang ba ang pwedeng magdusa sa mundong to? Sa kubo ng kanyang ina, hinalungkat ni Amara ang lahat at nakahanap ng isang dilaw na libro na nakabalot sa pulang tela. Sa pabalat ay may malabong inskripsyon, barang ang kaalamang itinatago. Nagising ang nakaraan. Isang malabo na flashback. Ang ina ni Amara, si Aling Diding, ay nagtuturo sa kanyang anak na babae kung paano gumuhit ng mga anting-anting na may dugo ng manok, kung paano makinig sa tunog ng hangin sa katahimikan. Ngunit palaging nagpapaalala sa kanya, Aling Diding, pabulong. Anak, gamitin mo lang to kung wala ng ibang daan. Barang is a curse you cannot take back. Si Amara, noong bata pa, ay nasaksihan ang pagpaparusa ng kanyang ina sa isang lalaki na bumugbog sa kanyang asawa na nagpabaliw sa kanya. Siya ay natatakot, ngunit nadala rin. Ang pangunahing tauhang babae ay nagiging kadiliman. Balik sa kasalukuyan. Nakaupo si Amara sa harap ng bilog ng apoy. Ang kanyang mga kamay ay gumuhit ng anting-anting na may dugo. Sa kanyang harapan ay isang larawan ni Dario na may buhok at ang abo kung saan namatay ang kanyang ama. Napapikit siya.
Alam ni Amara, ang batang babae na nabubuhay sa pagluha, kung ano ang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Hindi na siya umiiyak, ngunit nagsimulang tumawag sa mga pangalan ng mga kaluluwang itinulak sa kadiliman tulad ng kanyang ama. Ang hangin ay tumataas. Ang mga puno ay nanginginig. Ang lilang apoy ay sumiklab. Si Amara ay nagmulat ng kanyang mga mata na hindi na sa isang normal na tao. Paghihiganti o pagpapatawa. Nakatayo si Amara sa harap ng bahay kung saan nakatira sina Sandra, Joel, at ang bata. Sa kanyang kamay ay isang bag ng itim na pulbos na nagiging sanhi ng mga guni-guni at siklab ng galit kung malalanghap. Amara, pabulong. Kung ako'y patay, wala na sanang natira. Pero dahil buhay ako, lahat ng may sala magbabayad. Ngunit nang makita niya ang bata, inosente, naglalaro sa pintuan, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Humina ang hangin. Ang kadiliman sa loob ng kanyang mga hiyawan, ngunit ang inosenteng tingin na iyon ay parang huling anchor na humahawak sa kanyang pagkatao. Isang bulong mula sa kabila. Gabi. Mag-isang nakaupo si Amara sa tabi ng kahoy na bahay. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina na umaalingaw sa hangin. Alindiding mula sa malayo. Hindi ang sumpa ang buhay sa atin, kundi ang desisyong huwag magpakalunod dito. Bumuntong hininga siya, hawak-hawak ang libro. Ang lamig ng mukha niya. Tumulo ang dugo mula sa palad niya sa lupa, gumuhit ng spiral. Hindi pa tatawarin ni Amara. Ngunit pipiliin niya na hayaang sunugin ng lahat ng kasalanan ang kanilang mga sarili sa apoy na kanilang sinisindi. Sa loob ng isang madilim na silid, nakaupo si Amara sa harap ng isang bilog na asin na ipininta ng kamay. Ang mga itim na kandila ay marahan na nasusunog. Sa gitna ng silid ay isang mangkok na luwad na naglalaman ng mga kuko, buhok, at ang piraso ng tela na ginamit upang balutin ang unang anak na ipinagbili. Amara, pabulong. Barang sa kadiliman bumangon ka, dalhin mo sa kanya ang ginawa mo sa sarili niyang anak. Malakas ang ihip ng hangin sa siwang ng pinto. Sa ibang lugar, kumakain ng kanin si Sandra at biglang nabulunan. Nanginginig ang mga kamay, dilat ang mga mata. Nagsisimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Tumutubo ang mga itim na pigsa sa kanyang likod, na lumalabas sa ilalim ng kanyang balat na parang may gumagapang sa loob. Siya ay sumisigaw. Hindi na kailangan ng pulis, hindi na kailangan ng korte. Ang presyo ng isang ina na nagbebenta ng kanyang anak ay dapat kainin mula sa loob ang paraan na minsan niyang kinain ang kanyang kaluluwa para sa pera. Joel at ang mga hiyawan sa salamin. Si Joel ay lasing sa isang bar. Pagpunta niya sa banyo, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ngunit hindi ito ang kanyang sarili. Ito ay isang bata na umiiyak ng dugo. Ang kanyang mga kamay ay nakakadena, ang kanyang dila. Joel, sumisigaw. Wag! Anong kasalanan ko? Hindi ako ang nagbenta. Ang hangin ay umuungol.
Ang pinto ng banyo ay sumara. Ang salamin ay nabasag. Mula sa bitak, isang maliit, nasunog na kamay ang lumabas at hinawakan ang leg ni Joel. Siya ay sumisigaw ng hysterically, tumakbo palabas ngunit walang nakakita. Ang krimen ay hindi nangangailangan ng ebidensya, kailangan lang nito ng saksi ng mga nakalimutang kaluluwa. Child trafficking couple, baliktad na alok. Ang dalawang lalaking pumunta sa bahay ni Sandra upang bilhin ang kanyang unang anak ay nagmamaneho na ngayon sa isang kalsada sa bansa. Isang matandang manika ang nahulog mula sa bubong ng kotse papunta sa upuan sa likuran. Isang bata na tawa ang naririnig sa radyo, kahit na ang kotse ay hindi nakaon. Nawalan ng kontrol ang sasakyan. Nagising sila sa kagubatan, napapaligiran ng mga terracotta figure, nakaimpal ang mga ulo, tinatahi ang mga bibig. Isa sa kanila, bumulong na taranta. Patawad, hindi namin alam, akala namin walang makakaalam. Ang isa sa kanila ay gumulong sa lupa. Ang kanyang balat ay nagsisimulang malaglag sa mga tagpi. Ang iba ay sumisigaw, humihingi ng tulong. Ngunit ang kagubatan ay tahimik na parang sementeryo. Hinaharap ni Amara ang sarili niyang kadiliman. Sa kubo, nanginginig si Amara. Itim na dugo ang mga kamay, duguan ang mga mata. Tinitignan niya ang sarili sa salamin, hindi na si Amara, kundi ang imahe ng kanyang ina, si Aling Diding, nakangiting tawa. Diding, tunog sa kanyang ulo. Anak, kapag pinili mong maging hukom, handa ka bang mawalan ng puso? Natumba si Amara. Napahawak sa dibdib ang barang, humihinga. Amara, ako ang anak ng kadiliman pero hindi ako alipin ng galit. Ang pilosopiya ng hustisya sa pagitan ng batas at sumpa. Amara goes to the cemetery, places a wooden cradle in front of her father's grave, where it is inscribed, Mang Tino, isang amang pinatay, hindi pinatawad ng mundo, ngunit minahal ng langit. Amara, tumingin sa langit. Wala ng korte ang tumatanggap ng mga tulad nila. Kaya ang langit pinili akong maging hukom. Ang hustisya sa ilan ay posas. Ngunit para kay Amara ito ay hangin, dugo, ang kadiliman ng mga kaluluwang hindi mapakali. Hinaplos ni Amara ang kanyang tiyan, buntis siya. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga shutter. Sa kadiliman, ang isang buhay ay lumalaki. Hindi para ipagpatuloy ang sumpa, ngunit para sirain ito. Ngunit maaari bang maging isang ina si Amara kapag siya na rin ang pinakakinatatakutan ng bawat bata? Nagising si Amara sa gitna ng patay na anting-anting. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata, sa kanyang bibig. Nanghihina ang kanyang katawan araw-araw. Isang tatoo ng barang sa kanyang balikat ang biglang umusok. Isang bulong ang umuuli, walang barang na libre, walang sumpa na walang kabayaran. Ang malamig na hangin ay humahampas sa bintana. Isang puting figura ang lumitaw sa kanyang likuran. Ito ang diwa ng kanyang ina, si Aling Diding, ang kanyang mga mata ay malungkot. Aling Diding, umaalingaw ang boses mula sa malayo. Anak, hindi kita itinuro para maghiganti. Itinuro ko sa iyo para protektahan. Amara, pabulong, pagod.
Hindi ko na alam kung sino ako, Nay. Tao pa ba ako o isa na akong nilalang ng kadiliman? Ang huling nakaligtas ay humihingi ng tawad. Lumingon kay Dario payat baliw gumagala sa ilog. Siya ay tumatawa at umiiyak, ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng mga gasgas. Nang makita niya si Amara, napaluhod siya, umiiyak na parang bata. Dario, patawad, hindi ko sinasadya. Gabi lang yon, hindi ko alam kung bakit ko nagawa, ayokong mamatay. Tinignan siya ni Amara, malamig na parang yelo. Ngunit puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Naglabas siya ng isang bag ng itim na pulbos pagkatapos itabi. May mga kasalanan na hindi kailangang parusahan ng dugo dahil ang kaligtasan mismo ay isang parusa. Tumalikod si Amara, hinayaan si Dario na bumagsak, hindi siya nagpapatawad ni pumatay. Si Sandra at ang nakakatakot na sigaw. Si Sandra ay nakakulong sa isang mental health center. Gabi-gabi, naririnig niya ang tunog ng isang sanggol na umiiyak sa kanyang tainga. Kinumpirma ng nurse, walang mga bata sa paligid. Napakamot siya sa kanyang ulo na inuuntog ito sa dingding. Sandra sumisigaw. Asan ka, anak ko? Balikan mo ako. Patawad di. Minsan ang sumpa ay hindi nangangailangan ng mahika, isang budhi lamang na humihinga. Baby, isang maliit na apoy sa gabi. Bumalik si Amara sa lumang kubo ng kanyang ina. Sa kanyang mga bisig ay ang sanggol, ang kanyang sariling anak. Ang bata ay umiiyak ng mahina, pagkatapos ay huminto kapag kinuha ng banayad at may tatuo na mga kamay. Ibinaba niya ang sanggol sa duyan ng kawayan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lambing sa unang pagkakataon. Amara, hindi ka ipapamana sa iyo ang sumpa. Dito matatapos ang kadiliman. Isang bagong nilalang na walang alam sa kadiliman, ngunit maaaring maging susi sa pagsira nito. Paalam sa kapangyarihan o pansamantala lang. Tumayo si Amara sa gitna ng kabubatan, hawak ang isang lumang librong barang. Lumuhod siya sa libingan ng kanyang ina, humukay ng maliit na butas, at ibinaba ang libro. Napatay ang kandila. Tumigil ang hangin. Sa libingan, tumubo ang isang pulang bulaklak pagkatapos ay nalalanta kaagad. Amara, tumingin sa langit. Kung babalik man ang kadiliman, alam mo kung sino ang tatawagin. Hinawakan niya ang sanggol, tumalikod sa kulay ube na liwanag ng hapon. Naglalaho ang eksena. Isang huling voiceover ang tumunog, tulad ng huling bulong ng pelikula. Ibinaba na niya ang libro, ngunit nananatili ang kadiliman. Ang tanong ay, siya ba ang magiging tagapagligtas o ang susunod na demonyo?